Good morning ulit mga kapuso. Hi, Anjo. Good morning, Miss Suzy. Oh, Good morning, tangkad mga ko kapuso. today. Oras na para pakinggan ang boses ng mga kabataan sa iba't ibang issue sa POV! Mga puso, alamin natin anong masasabi nila sa matagal natin pinag-uusapan na political dynasty. Naku, sarap marinig na to. Totoo. Jules, sa ano bang ang campus POV dyan sa usaping ito? Good morning, Jusa! And good morning, students! Good morning mga kapuso! Nandito pa rin po tayo sa STI College of Novaliches para pakinggan ang iba't ibang opinyon ng ating mga estudyante patungkol sa mainit na usapin ng political dynasty. At ang kanilang pagdedebatihan ngayong araw ay kung pabor ba sila sa anti-political dynasty law. Pero bago nga natin umpisahan ang ating debate proper, paalala lamang po natin sa ating mga manonood na ang mga panig, stances o opinyon ng ating mga estudyanteng kalahok ay para lamang po sa debate purposes, meaning hindi po nito nire-representa ang personal na paninindigan ng ating mga estudyante. Kaya naman, kung handa ng ating mga kapuso, handang-handa na rin ang STI College of Novaliches students dito. Kaya naman, pakilala na natin ang ating mga makakasama para sa ating debate ngayong umaga. At para sa affirmative side o para naman po sa pabor sa anti-political dynasty law, nandito si Mr. Winston Weber Sia ng Accountancy Business Management, isang consistent with high honor student at pambato ng kanyang eskwelahan sa iba't ibang kompetisyon. Narito naman po para sa opposition o para sa hindi naman pabor sa anti-political dynasty law, nandito si Princess Luz Nicole Rayos ng Bachelor of Science in Tourism Management, consistent high honor student at isa rin siyang student leader. Katulad ni Weber, isa rin po siyang pambato ng kanyang eskwelahan sa iba't ibang uri ng patimpala. Kaya naman mukhang handang-handa na ang ating mga magdedebating estudyante ngayong umaga. At para naman po sa ating mga mechanics, mga kapuso, meron po tayong 3 rounds ngayong umaga. At kada round, meron po silang 30 seconds para i-defend ang kanilang mga sagot o ang kanilang mga napiling sides. Kaya naman mag-uumpisa po tayo sa kanilang opening statement. Mr. Weber, you have 30 seconds for your opening statement and your timer starts now. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bilang estudyante at bahagi ng lipunan, naninindigan ako pabor sa anti-political dynasty law. Naniniwala ako na walang bagong yugto kung ang mga dati pa rin ang nakaupo. Sa loob ng maraming taon, iisa at isang apelyido lang ang paulit-ulit nating naririnig o nakikita sa politika. Habang sila ang nananatili sa kapangyarihan, maraming Pilipino ang nawawalan ng pagkakataong makapaglingkod. Ang demokrasya ay para sa lahat, hindi para lang sa iilang pamilya. Hindi And na the mamana ang time posisyon. is up. Thank you so much for that, Weber. What a great opening statement that was. Pero ngayon naman, pakinggan naman natin ang opposition. Princess, bakit hindi ka pabor sa anti-political dynasty law? Your timer starts now. Good day everyone! Bilang isang estudyante na naniniwala sa boses ng kabataan at naninindigan sa panig ng oposisyon, naniniwala ako na ang tunay na diwa ng demokrasya ay nakasalalay sa ating malayang pagpili. The heart of the issue is very simple. Bakit natin pagbabawalan ng isang taong may kakayahan at may pusong maglingkod sa kanyang komunidad dahil lamang sa kanyang apelyido o pamilya? Ang soberanya ay nasa kamay ng bawat mamamayang Pilipino at hindi sa batas na nagdidikta kung sino lang ang pwede ilagay sa Time balot. is up. Thank you very much for that, Princess. And that is just for our opening statement. Paunang pananalita pa lamang yan. Pero mainit-init na ang ating diskusyon. Kaya naman, Weber, ano ang masasabi mo sa statement ni Princess? Bakit ka nga ba pabor sa anti-political dynasty law? You have 30 seconds to defend that and your timer starts now. Tama po kayo. Nasa tao ang desisyon kung sino ang iboboto. Pero malaya ba talaga ang desisyon kung hindi patas ang labanan? Sinasabi niyo voters education ang solution, sang-ayon ako na mahalaga yan. Pero paano kung bago pa magsimula ang eleksyon, kontrolado ng iisang pamilya, ang munisipyo, budget, kapitan ng barangay at media? Ano ang silbi ng voters ed kung walang ibang tumatakbo dahil takot o walang pondo? Hindi naman namin sinasabi na lahat ng dynasty ay masama, pero pag tatlo, 4 na henerasyon, Time is up. Thank you very much, Mr. Weber, for that. Ano naman kaya ang masasabi ni Princess sa statement na yon ni Sir Weber? Princess, you have 30 seconds and your timer begins now. Your argument feels like an insult to the wits of the Filipino voters.
sa pagsasabi na hindi patas ang laban, para na rin nating sinabi na ang mga mamamayang Pilipino ay madaling mabili o walang sariling paninindigan. At kung kontrolado man nila ang pondo o media, ang solusyon ay hindi pagban sa pamilya, kundi ang pagpapatibay ng ating anti-corruption laws at pagbibigay hustisya sa mga nagmamalabi sa ating gobyerno. Let us not use the law to forbid the people who truly wants to lead us. Thank you very much for that, Miss Princess. And that is actually just for the second round. Ngayon naman, para sa panghuling pananalita o closing statements ng ating mga nagdedebate, sisimulan muli natin kay Weber. Weber, you have 30 seconds for your closing statement and your timer starts now. Sa huli, simple lang ang pinaglalabanan natin, patas na demokrasya. Hindi ko kini-question ang galing ng iilang pamilya. Ang kini-question namin ay yung sistemang nagbibigay dahilan na habang buhay na sa kanila ang kapangyarihan. Sinasabi ng kabila, kumbinsin nyo ang taong bayan, pero paano kung makukumbinsi kung wala ka nang narinig kundi isang apelyido? Paano ka tatakbo kung ang bago pa magsimula, talo ka na sa puwersa, pondo at sa connection? Maraming salamat for that, Mr. Weber. Paano naman kaya isasara ni Miss Princess ang usapin pagdating sa kanyang hindi pagpabor sa anti-political dynasty law? Kaya naman, Miss Princess, you have 30 seconds to have your closing statement and your timer starts now. The anti-political dynasty law is not a guaranteed solution to the problems that we have in our country. Hindi naman porket pinagbawal natin ang isang pamilya na maluklok ay automatic na magiging matino o magaling ang ipapalit sa kanila. Let us trust on the ability of the Filipino people to choose what is right. Let democracy work. Let the people decide, because the voices of the Filipino people is the supreme law in this country. Maraming salamat for that. At dyan na nga ho nagtatapos ang ating usapin pagdating sa kanilang pagpabor at hindi pagpabor sa anti-political dynasty law. Pero mga kapuso, ang anti-political dynasty law ay hindi laban sa iisang pamilya. Ito ay laban sa pagiging mana ng kapangyarihan at paggawa ng negosyo sa serbisyo publiko. At lagi nating tatandaan, kung isang dekada o mahigit dekada na sila sa kanilang posisyon at ang tanging pagbabago na nakita natin ay ang kanilang negosyo o ang kanilang impluwensya ng iisang pamilya, hindi ba marapat lamang na bigyan naman natin ng pagkakataon ng iba na mamuno sa ating bansa? Tandaan na ang gobyerno natin ay para sa mga Pilipino at hindi para sa iisang pamilya na iisa ang apelyido. At ang ating Pilipinas ay magkakaisa lamang kung magkakaisa tayo bilang bansa at hindi pagkakaisahan ng isang pamilya. Muli, this is POV by Unang Hirit. Kaya naman, balik tayo dyan sa studio. At syempre, enjoy natin ang ating programa ngayong umaga. Dito lang yan sa inyong paboritong morning show kung saan laging una ka, Unang Hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso!